Wala nang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Kewewe si makaogan. Ang mga basher ay walang mapos. Ay! Si makagago nagmura kay Lord, di kumukupas. Akalain mo wala silang mapos ngayon. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang Season 5, The Kulong Art ng Norman Mangusing content sa kanyang teleserye mga ka-plastic. At update tayo sa mga nangyayari kay Casper Anyaras mga ka-plastic. Ito lubhang mukhang hindi na talaga mapapatawad ng ating si makagago WhatsApp man sa after na mangyayari ito mga ka-plastic. Kumbaga, the decision was made mga ka-plastic. Ika nga, dahil kapag lumabas na ang hatol ay wala na pong magagawa ang mga kung sino man yung nagpataw ng kaso kay Casper. Kasi nasa uli nga naman ang pagsisisi mga ka-plastic. Yan nga yung aking masasabi sa puntong ito mga ka-plastic. Nakakalungkot pare kasi sa kanya. Pero hanggang doon na lang talaga ang kanyang era mga ka-plastic. So marami nagsasabi ukol dito na si Norman Mangusing ay may suot na polo shirt na may nakamarkang 544 na number na para bagang may foreshadowing mga ka-plastic. Kasi ang sabi ng netizens dito, yung 5 ay symbolic ng May o ikalimang buwan ng taon, di ba? Tapos yung 44 ay 44 counts na isinampa ng kaso ng pamilya Warna Colahewa, mga ka-plastic. So parang merong foreshadowing sa mga panahon ni Norman Mangusing na kung saan ay nagla-livestream pa siya dito, mga ka-plastic. So baka nga naman, di ba? Pero joke aside lang na ito ng mga netizens. Hindi dapat seryosohin. Pero ma-update naman tayo dito sa bagong boss ni Casper, mga ka-plastic, na nagmangalang Emerson De La Cruz. Siya po ang content creator / businessman ng isang clothing line o naggagawa ng mga clothing line mga ka-plastic. Ay kasalukuyan pong nasasama sa issue mga ka-plastic. Etong si Ka-AZ Jersey. Siya yung owner ng video na ito. Ay ng content na ito o yung mismong Facebook page. At dahil dyan mga ka-plastic, nag-post si Makagago after nung binatikos niya etong si Ka-AZ Jersey dahil sa mga ganitong usapin. Bago natin papuntahin doon sa post ni Mark Jason, ay magpunta tayo kung bakit nga naman biglang naglaho ang Facebook page na Ka-AZ Jersey. Ay dahil dito yon mga ka-plastic. Kung ako sa inyo,
iuntog nyo na lang yung ulo nyo sa pader. Eh, baka may masmasan kayo pag nauntog yung ulo nyo. A few moments later. Mga nasagasaan ko, ang mga vlogger. Eh, kung kayo man ang naging boss ko, siguro ganun din ang gagawin ko. Maging loyal sa inyo. Eh, ang trabaho ko lang naman po, ganun. Ganun kasi ako magtrabaho. Para sa inyo, sagasaan ko kayo. Eh, humingi akong pasensya sa inyo. Kasi trabaho lang talaga hanap ko eh. Sa mga followers ko naman, okay lang naman kahit di na ako mag-vlog eh. Para makaiwas na rin sa bus. Gaya nga ng nakalagay dito, tandaan mo Casper, palaging nasa huli ang pagsisisi, mga kaplastik. Eh noon pa lang binigyan ka na ng niche o babala o binigyan ka ng way o pagkakataon ni Makagago na supposedly bibigyan ka ng 100,000 pesos para sa panibagong buhay mo, hanap buhay mo o anything else. Pero ni-refuse mo yon, na-reject mo yon, yung lahat ng offer ni Makagago nung panahong yun. Palag-palag na sana eh kung binigyan mo ng way ang sarili mo na makalaya sa circle ni Norman Mangusin. Pero mas pinili mo pa rin ang loyalty o yung katapatan mo kay Francis Leo Marcos. So hindi ko alam kung gaano kalalim ang relationship ninyong dalawa. Malamang sa malamang baka meron na matinding pangangailangan o matinding pakinabangan. Kasi ang isang kaibigan, usually, hindi ka naman hihiwalay sa isang tao kung hindi mo pinakinabangan ng lubos. Let's say, hindi man sa pera, maaring sa impluensya, di natin alam. Kasi 26 years kang nanilbihan kay Francis Leo Marcos o kay Kulaong. Pero sa 26 years na yon, meron ka bang napala? Nabago mo ba ang sarili mong buhay? Na tinuring mong boss na trilyonaryo at pandemic hero etong si Norman. Pero yung taong iniidolo mo, kinakaibigan mo, pinoprotektahan mo, pinagsisilbihan mo, ay hindi niya magawang protektahan ng kanyang sarili. Ngayon, tumatakas ata siya sa kanyang mga atraso dahil sa ginawa ni Norman. Hindi na siya sumisipot sa mga hearing, gaya ng sinabi ni Makagago. May hearing siya sa Jensan, may hearing siya sa Parañaque, sa Quezon City, pero hindi siya sumipot. Pati yung kanyang abogado na matanda na. Nakakaawa ka, Casper. Kaya minsan, sabi nga ng iba, di ba? Nasa huli ang pagsisisi. Naghambog-hambogan ka, kahit pa sabihin mong karakter mo lang yan nung nagla-livestream kayo ni Norman, pero sa pandinig yan ng mga bashers, it's a personal. It's a personal. Yun yung kanilang perspective. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, oy, karakter ko lang to, yung mga sinasabi kong pag-uuntugin ko kayo, ganun. O pack shit, ganun. 'Di ba? Madalas ka magsalita ng ganun. Mga binabastos mo yung mga audience mo, 'di ba? Nakikimura ka sa hype o sa hype ni Norman. Pag sinabihan ka ni Norman na murahin mo si Boss Jaime o murahin mo yung pinsang buo mo, murahin mo si The Kings, murahin mo si Mighty Manong, di ba? Sumusunod ka kaagad. Kaya yung pagiging uto-uto mo, dun umabot sa point na napag-initan ka rin. Nahanapan ka ng butas ng Napolcom. Di ba?
So yun. At dahil doon, yung bago mong employer na si Boss Easy Jersey, ka-Easy Jersey, mga kaplastik, ay matapos na batikusin o kumbaga parang critical thinking o let's say nagsabi ng mga patotoo itong si Makagago, ay bigla na lamang po mga kaplastik na nag-deactivate o nag-delete ng kaniyang Facebook account. Yung Facebook page na ka-Easy Jersey nawala. Base nga po dito sa sinabing post ni Makagago, bagong employer ni Casper nag-deactivate na lang. Akala ko pa naman totoo ka. Nasa sobrang awa mo, bibigyan mo ng tulong si Casper through your so-called blog. Wala ka pala. Akala ko pa naman babaguhin mo ang narrative. Nararamdaman mo na ngayon na ang kamalasan ni Norman Mangusin at ang nakadikit ka din kay Casper, natakot ka para sa negosyo mo, di ba? Akala mo magagatasan mo yan. There you go, ladies and gentlemen. Isa na namang taong na nag-unmask ng ang tunay na pakay. So, inaakusahan niya tong si Easy Jersey na ginagatasan niya itong si Casper dahil may konting fame itong si Casper. So, hindi layunin ni kasi Easy Jersey na i-adapt itong si Casper para magbago, bagkus gagawan niya ng vlog sa mismong kanyang page. So, ibig sabihin nun, yung mga sinabi niya before na hindi na daw niya kailangan ng hype o clout sa social media dahil 9 years na po yung kanyang negosyo, hindi na niya gawin yon para gawing dahilan para sumikat dahil ang kanyang branches naman ay more than 33, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan ang pagmamalaki niya pineflex niya sa social media yun Kaya siguro napansin siya ni Makagago dahil kung ang naratibo mo lang is magbago si Casper, pero parang ang lumalabas ikaw yung nagiging manager niya. Kasi gaya nga ng sinabi dun sa video mo na handa mong ipahiram si Casper sa kung sino man ang mag-interview sa kanya. Parang lumalabas, pinanghawakan mo na yung karakter ni Casper na hindi mo naman dapat gawin yun. Yun ang napansin ni Makagago. So may punto naman si Makagago na parang ginawan mo ng parang naging talent piece o nagbistulang yung page mo ay naging isang artistic o vlogging. Naging vlogging instead na naging business. Diba? Siguro sa takot niya na kaya nag-delete siya ng Facebook page niya, baka maybe yung kanyang mga negosyo baka masilip ng Napolcom, ng DTI o ng something na pwedeng makasilip dyan o BIR, pwede rin. Kasi once na malaman nila na ganyan ang ginagawa nila, tulad yan mga kaplastik, makikita mo kung paano pinaprocess ang paggawa ng kanilang mga damit. 'Di ba? Parang walang uniform yung mga empleyado nila. So hindi natin alam kung may kontratang pinirmahan si Casper dyan. 'Di ba? Yun yung isa pang dahilan kung bakit parang bigla siyang nag-delete ng Facebook page niya. Baka nga naman masilip yung negosyo niya na walang permit, walang business permit, walang mga kontrata o paper trail na patunay na yung mga empleyado ng Easy Jersey Company ay lehitimong may mga kontrata at mga regular at nabibigyan ng tamang benepisyo mga empleyado nila. Diba? Yun ay hindi niya naisip Kaya siguro agad-agad siyang nag-delete ng Facebook page Diba? Yan ang sinasabi ni Makagago. Akala nila kasi ginagawa nilang bobo ang mga netizens
na porket parang naging empleyado niya itong si Casper bilang isang vlogger dati ni FLM, parang kinukuha mo yung opportunity na yon para mas sumikat yung negosyo mo. Hindi mo alam, marami na ring galit kay Casper at lahat ng uri ng kinikilos ni Casper ay sinisilip na rin, pati yung kung sino man yung mga nakakasama niya. Even na ikaw, ka Easy Jersey, pwede ka rin masilip dyan eh. Diba? Lahat na madidikit ni Casper o ni Norman Mangusin, sinisilip yan ng gobyerno. Ng Napolcom, ng LTO, ng BIR, DTI, yari ka dyan. Kaya siguro nag-delete to. Kaya baka nga naman na-realize niya, puta, baka masilip yung negosyo ko na walang permit. Wala. Tapos yung mga empleyado ko, walang uniform. Nakita sa video. Di ba? Walang uniform eh. Ibig sabihin baka inerentahan niya yung mga empleyado. Walang kontrata. Hindi binabayaran ng benepisyo tulad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Di ba? Alam mo, 33 branches, take note, sinabi niya yun. Sa 33 branches na yun, dapat matuturing na yan na large scale yung kanyang kumpanya. So kung malaking kumpanya na yan, dapat yan, may mga sarili na yan, mga empleyado, may ID. Napansin mo, mga empleyado nila walang ID. Hindi naka-uniform. Iilan lang ang naka-uniform. Malamang may nirentahan sila na pakyawan doon, may nirentahan sila na arawan. Di ba? Na hindi dumaan sa paper trail o pirma ng kontrata. And that's the reason why bakit baka ito allegedly na nag-delete siya o nag-deactivate ng kanyang FB page. Kasi nga masisilip yung channel niya. Na baka walang hindi nakarehistro at lumalabag siya sa mga labor code ng mga kanyang empleyado. Baka lang naman. Kaya wag nating i-conclude na ganun nga talaga. Bumase lang kasi tayo sa sinabi ni Makagago na matakot ka para sa negosyo mo, di ba? O, di ba? Doon pa lang may niche na si Makagago na baka sa ganung words ni Makagago. Kaya siya natakot para sa negosyo niya. So which means baka hindi lehitimo, hindi rehistrado ng DTI, walang business permit, in short, kolorum. Di ba? So magtungo naman tayo sa demandang isinampa ng pamilya Warna Colaeva, mga kaplastik. Panoorin natin na itong vlog ni Reality Quest Peron. What's up mga ka-nerds? Bawal ako tumingin. Baka matag tayo bigla kay LTO, kay Boss Lakanilaw. Pero dahil hindi tayo ganun ka-busy today because it's Wednesday, it's May 20, 11:54 a.m. Dagdagan natin ang sakit ng ulo ni Idol. Hindi na nga makakain, hindi pa makatulog. Tapos dadagdagan pa ang kanyang problema. As in, tuspok. Anyway, wala namang pake si Idol sa batas. Hindi niya nga sinisipot. Sabi ni Idol, who the fuck cares? Mag-unahan na lang kayo kasi ako ay isang habulin ng batas. Pag sinabi ko wawakasan ko, talagang wawakasan ko. Talagang tuspok. Wawakasan ko talaga. As in, pag sinabing wawakasan, as in, tuspok. Tutuspokin ko talaga. Yun yun. Tara, samahan nyo kami, dagdagan ang kanyang problema. As in, tuspok. Tutuspokin ko talaga. Yun yun. Buong pamilya, naka-shades, oh. Kahit nasa loob ng opisina. What's up? Ito lang pala yan eh. Ito. Hindi ka na nga
Kamukha niya yung vlogger na ano din eh, yung nagbo-voice over na Minion sa thread. Kala ko nga siya rin yun eh, hindi pala. Parehas na parehas sila ng mga boses eh, tsaka kilos. So dahil dyan mga kaplastik, may mga netizens din sa page ng Batas Natin. Saan na ba yun? Tingnan natin to. Yan. Base sa post ng Batas Natin, mga kaplastik, sa tingin nyo ba nararapat pa ba ito o hindi na? Ang take ko dito, dagdag na naman ito sa backlog ng mga courts natin at sa prosecutor's office. Ano ang take nyo? Base sa post yan ni Roniel DC Domingo. Kumbaga parang naging concern niya yung about dito sa parang pagiging abala nila sa pagsampa ng kaso kay Norman Mangusin. Kumbaga hindi ako kumokontra at hindi rin kumokontra tong taong ito sa layunin nila mapakulong si Norman. Kasi parang iniisip ko rin eh, marami na rin kasi mga netizens na sobrang nabababawan sa mga nangyayari dito sa mga altercation ng dalawang vlogger na ito eh. Pero wala kang magagawa eh. Na-insulto kasi ni Norman itong pamilya ni Boss MG. Yun ay dahil parang lumalabas dito, naging dahilan na lang yung mga minumura nila yung pamilya ni Makagago. Yan. Mapapansin nyo sa larawan na yan, nag-oath na si Joanna Francesca rito sa 44 counts of cyber libel yata to. Ayan, 44 counts eh. Hindi sinabi kung anong 44 counts to, malamang cyber libel. Base sa comment nila, normal yan, karapatan nila mag-file, wala namang masama kung magkaroon ng maraming case. Sa court, total trabaho naman nila yan. Ito, nag-comment to si Bungo rito. Ang pipapakulong niyan na notorious na scammer na hindi na kaya ipakulong ng mga biktima niyang OFW. Mag-isip ka muna ng i-comment mo. Lahat na lang ng citizen sa Pilipinas may karapatan mag-file at walang sino man may karapatan na magsabi na dagdag backlog lang yan. Kasi isipin mo mga kaplastik, umuusad lang yung kaso na to kapag it seems na ikaw ay mayaman, social media influencer ka, may connection ka sa loob ng gobyerno, kaya gumagana. Kasi isipin mo bakit yung mga ibang vloggers na humawak kay Norman ay hinawakan ni Norman. Bakit hindi magawang magdemanda yon? Diba? Isa na doon si Boss The Kings, mga kaplastik. Ang naglakas loob lang na magdemanda si Mighty Manong. Samantala si Boss The Kings katakot-takot na minura-mura din siya ni Kulaong, pero bakit hindi nagdemanda? At the same time, ganun din si Boss Igme, di ba? Parang kung ano-ano rin ang pinagsasasabi din ni Norman Mangusin that time, di ba? Na nakikipagtawag pa siya kay Kagawad Kapitan Suarez, 'di ba? Natatandaan niyo po yung video na 'yon. Bakit hindi magawang mag-file ng kaso si Boss Jaime? 'Di ba? Kung para sa kanya pala, karapatan pala ng mga tao 'yan na mag-file, 'di ba? At walang sirno man daw na magsasabi ng dagdag backlog lang 'yan. 'Di ba? Sabi ni Wesley, kahit backlog pa yan kung -1 notorious na scammer money launderer, why not baka magsawa na yung politikong pumupondo dyan? Diba? Pwede rin. Kasi puro na lang ganun eh. Pansinin mo, kada taon, kada issue, kaso. Diba? Sabi, backlog. Hindi kasi sa'yo nangyari kaya nagsasabi mo yan. I think is hindi po ganun.
Kasi isipin mo, yung kinoment ni dun sa poster na to, I think kasi baka, alam mo na, nananawa na rin. Sabi niya to, advance yan may mga pera. Advance yan ng may mga pera. Wala tayong magagawa dyan. Maganda sana makulong siya dahil sa pang-scam niya. Pero wala evidence na makuha. Common scenario sa mga tangkang pagkaso, okay na sana na perahan na niya kasi siya din nagsabi ng gatas na gatas niya. Diba? Yung sinabi niya na justice para sa mga biktima ng OFW, paano yun? Makukulong na yun dahil magawa na sa kanila or dahil sa nagawa kay MG? Masosoli ba yung mga nawala sa kanila? Maganda ba yung kinita niya kay FLM, donate niya yan sa mga nabiktima? Tama. Napakulong niya, babalik pa niya sa niya OFW na scam. Diyan, kasi net profit pa din siya kahit anong mangyari. Gumaganda pa ang image niya kahit may mga mali din naman siya sa mga sinabi niya. Avid viewers niya pero minsan may sinasabi siya sa kulang sa sustansya. O, di ba? May mga nakakapansin din kay itong username na to na si Makagago rin, may mga nasasabi rin siyang hindi maganda at hindi masustansya. So, maliban na lang sana kung yung mga kinikita niya sa YouTube channel niya na ginagatasan niya ng gusto itong si Norman Mangusin. Pero mo, may mga views siya na 1 million. May mga views siya na kalating milyon kada video. Buti sana yung mga kinita niya, ibinalik niya ito sa mga OFW na nabiktima niya. Diba? Sabihin niya, calling sa lahat ng mga nagrabyado na OFW ni Norman Mangusin. Please contact me. And then lahat ng mga kinita ko sa YouTube, ibibigay ko sa inyo, pambawi na ito. Diba? At least magandang image yun, mga ka-plastic, kasi alam mo kung bakit. Lahat ng ginatas niyang content kay Norman Mangusin na kinita niya sa YouTube, palipad man yan o yung revenue sa ads na, dapat ibigay niya sa mga OFW. Yung mga pera, kahit man lang 40% na nanakaw ni Norman, mabalik man lang sa mga OFW. Kaso hindi. Ang nangyayari, sila yung yumayaman. 'Di ba? Sila yung kumikita at the same time, lagi nilang pineplex na yung kinita nila sa YouTube, pinambili niya ng sports car, pinambili niya ng bagong mansyon sa kanyang bagong bahay. So given na yon, mga ka-plastic, wala naman tayong pakialam sa puntong yon dahil siya rin naman ang naghirap at malamang ang ikakatwiran niya, siya rin naman ang gumasto sa pagsampa ng kaso niya kay Norman Mangusin, di ba? Maaring ganon, mga ka-plastic. So, given na yon, mga ka-plastic, kumbaga, yun ang idadailan niya. Gumastos din naman ako eh. Nagsampa ako ng kaso kay Norman Mangusin. Nagbayad ako ng mga abogado. So, yun, doon napunta yung mga kinita ko sa YouTube. So, yun na magiging dahilan. Kaya yun. Sabi ni Reginald, apektado ka sa kanila. Ano? Apektado ka masyado sa kanila. Pera naman nila yan, ginastos nila. Karapatan naman nila magsampa ng kaso kung feeling nila ay offended sila. Huwag masyadong pakialamero. Ayun na nga yun eh. Yun yung magiging rebat, mga ka-plastic. Magiging masama pa tayo in the way na parang, di ba? Parang nauumay na rin kasi yung mga netizens na yan na naman, panibago na namang eksena, panibago na namang kaso, panibago na namang dagdag backlog sa korte, di ba? Panibagong problema na naman na ang dami ng problema ng Pilipinas, no? Corruption, pagnanakaw, tapos dadagdag pa si Francis Deo Marcos. Naku naman. Wala na solusyon ng Pilipinas, mga ka-plastic. Puro na lang alitan, puro na lang demandahan. Kasi ganito kasi gumagana ngayon, mga ka-plastic.
Lalo-lalo na kung mayaman ka. Kayang-kaya mo magdemanda. Anytime, anywhere. Diba? This is our every citizen's rights naman. Make over backlog yung court. Hindi dahil sa rights na yan, but yung inefficiency to serve it. Hindi naman kasi lahat ng tao may karapatan magdemanda, pero depende sa impluensya. Di mo nagigets kung bakit na-post niya yan. Diba? Pero para sa akin, kung gusto nilang matuldukan si Norma Mangusin, hindi pakulong nila, wala namang problema yun. Kumbaga, may mga tao lang talagang nauumay na. Kasi ang dami na kasing problema ng Pilipinas, tapos dadagdag pa to, di ba? So, trabaho naman ng mga abogado yun eh. Trabaho naman ng korte yun eh. Kumbaga, kung nauso lang talaga ang death penalty kagaya sa Korea, hindi na kailangan ng sampa ng kaso, diretso patay na yan. Diba? Kaya kita mo, yung mga prime minister nila, pag napatunayan nagnanakaw, pinapatay nila, diba? Hindi na kailangan ng impeachment yan, hindi na kailangan ng kung ano-anong hearing na yan. Kapag nakitang may maleta kang napicturan, no, di, tapos ka. Diba? Durog ang pagkatao mo, patay ka pa. So, magtungo naman tayo. Dami kong sinabi, no? Dahil sikat na naman tong si Norman Mangusin sa social media, nag-post ang Inquirer.net patungkol kay Norman. Ito naman po ay the Criminal Investigation and Detention Group o CIDG has filed additional criminal complaints against blogger Norman Mangusin, more commonly known as Francis Leo Marcos, in connection with allegedly unlicensed security guards. Yan na naman. Napapansin ko mga Norman Mangusin, every May, every month, every year, pagsapit ng Mayo, lagi ka na lang na hohoyo. Siguro nga talagang malapit sa iyo ang Mayo ng kamalasan. Base sa mga comments, ICC din ba ang magsaserve ng ginawang Duterte? Piling nitong non-royal Marcos na to. Piling VIP na mayaman kasi bugok na ito. 50 kilometers. Naging kilometers ang mga gunner niya. Idol ng mga DDS ito. What the fuck? May masabi lang no, idol loyal boss net. Pandemic hero. Norman is being blamed for the case again and again. Nabutasan eh. Yan, natag si Genius, so shoutout din kay MG. Pati bayan, pinatulan nyo, peste. May mga tao rin na talagang wala na, nabababawan na kasi sa issue ni Norman eh. Mali ang article title na nilagay, dapat po news raps for conman Norman Mangusin over unlicensed guard. Di ikaw na magaling mag-article. Kanya-kanyang trip yarn. Ares ka na naman at baka tumatakbo ka sa 2028, mahirap nang manalo ka at puro sinungaling ang nasa Senado, dagdag ka pa. Walang utak tong Norman, imbes na nagnegosyo kaysa magsugal, madaming pera ang pinadala ng OFW pero di ginamit sa tama. Yun nga sayang. Yun, sikat na naman tong si Norman Mangusin sa Inquirer ha. So panoorin naman natin ang post ni Genius mga kaplastik. So, panoorin natin yung interview ni Airblog at Casper nagharap.
Tingnan natin kung ano yung sinabi niya dito. Mga ka-plastic. Hello, magandang gabi sa lahat. So, magandang gabi po Sir Ed Kaluwag, Lady Vampire, Mark Desierto, Agnes Cohar. Talaga ning bigla akong naging vlogger. Ito, may babasahin ako dito. Sa latest upload ni MG, 500,000 daw, one-time offer sa'yo. Ikwento mo lang daw lahat. Willing ka ba ng ganon? Oo nga po, Hmm. inano nga po sa akin yan, in-offer yan, yung 500k na yan, nabasa ko rin yan. Boss ang akin lang kasi boss, trabaho lang talaga ang habol ko doon. Kung magpapa-interview at manira ng tao boss, hindi ko talaga kaya yun Hindi naman paninira. Baka naman tatanungin ka lang naman si ano. Ito. Sabi ni Egbert ito ba yung time ba na namamakyo ka, ano yun? Talagang ikaw yun o na-compel ka lang ni FLM na magmura sa mga basher? Ang totoo talaga boss talagang naano na lang ako boss. Baga siya na lang mismo talaga nagsasabi nun. Oh, 'di ba? Gaya nga ng sinabi ko kanina, ini-impluwensyahan kasi siya ni Kulaong na magmura ka sa harap ng camera ko. O, ano yung sasabihin ko, utusan kita, mag-react ka lang pero base sa pabor sa kanya. Na murahin mo to si ganito, murahin mo si ganyan, no, 'di ba? Kaya ito, utu-utu kasi si Casper. Tsaka yung regarding dun sa interview na ino-offer ni Makagago na 500,000, depende yon sa ganda ng kinanta niya. Hindi na rin kasi siya interesado na kausapin na itong si Casper dahil nandun na sa point na kaya naman na ni Makagago na mahoyo muli itong si Kulaong. Kaya hindi na niya kailangan. Pero magbibigay siya ng kalahating milyon kung maganda ang kanyang kwento o pagkakakanta niya patungkol kay Norman Mangusid. Pero anong depensa ni Casper? Ayaw daw niya mag-open up o magkwento sa interview dahil hindi niya daw masikmura na sisiraan niya itong si FLM. So nangangahulugan, yung loyalty niya ay hindi pa rin nawawala kahit wala na siya sa poder ni Norman o kahit na nawalan na siya ng trabaho o inonsi na siya sa pera. Diba? Ganun ka-faithful talaga to si Casper. Ito yung tipong masarap na kaibigan, mga ka-plastic, pero mali nga lang nga napuntahan. Sa maling tao lang siya napunta at na-impluwensyahan ng mga masasamang tao kaya naging ex-convict itong si Casper. Pero the rest, parang nakikita ko sa kanya na gusto rin naman niya magbago, yun nga lang huli na ang lahat. Diba? Tuloy natin. Basher. Ang totoo talaga boss talagang naano na lang ako boss. Baga siya na lang mismo talaga nagsasabi nun. Ano ka lang na-compel ka lang niya. Oo nga Alam mo, boss, sa akin, on my part naman, no. Syempre napapansin din kita sa mga video, 'di ba? Na nakikita ko. Pero sa akin pakiramdam ko nasa naiipit na bato ka. Kumbaga, parang Ipit parang tipong tawag dito. Kasi kailangan mong gawin boss mo kasi siya. 'Di ba? Pero well, ikaw naman yung bahala doon kung makikipag-usap ka kay MG, no? Ikaw namang bahala doon. Pwede mong sabihin naman yung totoo kung ano lang yung alam mo, 'di ba? Kung totoo yung sasabihin mo sa kanya, di wala namang problema doon. Pero nasa sayo 'yan, no? Nasa sayo 'yan.
Ito, sabi nga nito ni paano mo daw masasabing masisiraan mo, magsasabi ka lang ng facts. Okay? So, ito sir, ano po ba? Kayo po ba ay umalis o pinaalis ni Sir FLM? Ano po, noong time na ano na talaga siya, parang namumblema na siya. Nagdesisyon na siya na mag-apply na lang daw ako ng trabaho. So talagang binigyan kanya ng chance na ito, may tanong si Bungo. Kilala mo ba si Bungo? Ano ko lang yan sir napapanood ko lang din minsan pag dumadaan sa hall ko. Pero wag mo na akong i-share kasi naman tayo, no? Ito, sabi ni Sir Bungo, totoo daw ba na may kulang pa sa'yo na sahod? Ako naman po totoo naman po yun na may kulang pa si boss ng sahod sa amin, hindi lang naman ako kahit kaya ba. Siguro naman familiar ka dito sa pangalan na to, no? Alam ko masakit din sa iyo to, no? Kasi nagkabangga kayo nito Si Sir Ian, magkaibigan pa rin ba kayo? Ngayon po hindi ko na po siya nakokontak at wala na po kaming communication simula nung nagkaganon nga ng gano'n. Hindi ko na po siya nakokontak at wala na po kaming communication simula nung nagkaganon nga. Nagkaaberya ng gano'n. Meron ka bang maging tawag dito, no? Medyo isusundot ko ng konti, no? Kasi siyempre gusto ko din naman na na hindi maging awkward, no, para sa atin. Pero gusto ko din tanungin. Nagkagalit ba kayo ni Ian dahil dun sa nangyari? I mean, lumabas siya ganyan. 'Di ba? Hindi naman kami nagkagalit na nun. Hindi na lang kami nagpansinan at binalak niya na ako doon sa number niya. Sa pagkakaintindi kasi namin, kayo ni Ian ay magkababata. Pero teka lang, no, nandiyan si Sir di ba? Sir Easy Jersey. Yes. Sir Easy Jersey, nagpapasalamat pala ako, no, na kasi tinanggap mo si Casper kasi actually kung ako nga mismo parang nakakaramdam na ako ng tawag dito pag-alala kasi kailangan din kumita ng tao. Sabi ko saglit. Sige. Eto na. Hello, tama na kausap tayo. Actually, second day ni Casper dito sa work niya, no. Ngayon, teka lang, saan ba ito mo papanood? Sa YouTube, sir, sa YouTube. Anong pangalan ng channel? Para ma-share ko din. Okay. Cloud talaga to. Send ko sa inyo yung yung link mismo nung video. Okay. Teka lang. So, okay. Okay, once and for all, no, si Casper talaga gusto kong bigyan ng work. Gusto kong bigyan ng work dito. Maraming trabaho na pwede kong ibigay sa kanya dito. Unfortunately, yung second day niya dumating yung notice. Actually, it's not a warrant of arrest. It's just a notice, no? May notice. Pero hindi magtatagal, magiging warrant of arrest siya, di ba? Kasi nga, pinail na nila yung kaso. So, unfortunately, ganun yung nangyari. Pero ang gusto ko talaga sana, i-reform siya. And parang gusto ko rin patunayan sa sarili ko at sa mga tao na yung tao kaya magbago, kung ano yung pagkakakilala nyo, kung ano yung nakita nyo sa kanya. Kasi ako followers ako, pare. Nanonood ako ng mga videos nila mula noon. Natatawa ako talaga. Kung mapansin mo, kung makacheck nyo yung aking page, may mga content ako. Tawa ako ng tawa. Yun na lang kasi ako pag gabi, pag madaling araw, di ba nagla-live. So, nung nakita ko nag-apply siya ng work, kinuha ko. Pero I don't have any intention. Sabi nga nila, gatas na gatas. Ha? Gatas na gatas. Wala man akong kinikitain dyan, saka wala akong kinikita dyan sa Facebook. Di ba? Yes. Kung meron man, ibibigay. Kaya pala dineactivate niya yung account niya. Dahil natakot din siya, 'di ba? Kasi nga nasilip na siya ni Boss MG. Tsaka kung layunin mo lang na magbago si Casper, bakit kailangan mo pang i-broadcast sa account mo? Tama na yung isang beses mo lang siya pinakita sa Facebook mo.
Pero the rest, wag mo nang anin, wag mo nang parang inaaraw-araw mo na, pati kung paano siya nagtatrabaho, binablog mo na rin. Parang lumalabas kasi, nagiging managerial ka na. At yan, the same time, nasa opisina pala siya ni si Jersey. Etong si Casper, kasama pala niya dyan, o di ba? So parang anong nangyayari, parang nagiging manager ka na ni Casper. 'Di ba? Ikaw ang humahawak sa kanya. Hindi naman dapat ganun, mga ka-plastic. Empleyado mo lang siya pero hindi mo pwedeng gawing talent yung FB page mo. 'Di ba? Kung ang layunin mo mapabago mo yung tao o mabigyan ng pagkakataon, hayaan mo. Obserbahan mo impersonal, wag mo nang gawing vlog. Kasi parang ginagawa mo ng parang ginagawa mo ng content yung pagbabago ni Casper eh. So malabo na mangyari yon dahil nagkaroon na ng notice from Napolcom base nga sa sinabi mo, di ba? Baka anytime, anywhere, aarestuin na lang siya. Di ba? May possibility na mangyari yon. Yeah. At baka madamay pa yung negosyo mo dahil masisilip pa yung mga backgrounds ng negosyo mo. Diba? Yun ang masakit doon. Kaya ingat-ingat din sa mga pinagsasasabi, diba? At pinagsasasama mo dyan. Kung meron man akong pinita niya, let's say, may nakita ako $2. O sa kanya na yung $2. Pero pare hindi para pagkakano. Ang gusto ko is na change the narrative. Maintindihan ng tao kung sino to. Kasi in my perspective, no, sa paningin ko, kasi nakikita ko, nakakausap ko eh. Kaya nung nag-alok ka na sabi mo pwede bang interview, sabi ko, sabi ko, Casper, pagkakataon mo na, pakita mo sino ka. Hindi yung pwede hinusgahan ka nila dahil sa mga nangyari nung nakaraan na hindi naman ikaw yung may gawa. So, give them time na maintindihan ka. Itong mga interviews na ganito, sabi ko nga, kung mag-request si MG, papuntahin mo rin, papapuntahin ko. Kung mag-request si The Kings, papuntahin doon, papapuntahin ko, sasamahan ko. Kasi gusto ko nga maintindihan nila yung tao. Kasi nahusgahan siya based on sinasabi ng amo niya sa kanya. Pero tulad mo, nakausap mo na siya ngayon, nakapag-live siya. Makikita mo yung tunay na mababang loob. Ngayon, kung napansin ng mga tao, tawa ng tawa, nagsasalita ng ano ba yung pack shit ba yung gano'n. Parang katuwaan niya lang parang expression niya eh. Pero alam mo, pare... Wait lang sir, no? Sorry to cut you off. May nagpalipad po kasi, no? Ay Mikado, $8. Thank you very much. Pakitanong kay Casper kung siya ba yung nagda-drive nung nasabugan sila ng gulong ni Norman. O mamaya tatanong natin pagka bumalik na si Sir Casper, no? Yes. Last na. Nababasa ko yung mga comments. Last na to, para lang si Casper na makausap mo. Alam mo, ito totoo to Hindi ko to invento, hindi ko to pinapalakas si Casper o whatsoever. Ito totoo. Alam mo ba, pag tumahimik si Casper, ito nakakasama ko kasi araw-araw, nasama ko kung saan ako pupunta. Yan, magmumul ako, sama ko, may bibili na ako, mag-withdraw kasama ko. Alam mo, parang umiiyak. Pupunas na luha. Hindi ko na pinapakita sa camera yun. Umiiyak, nagsisisi, talagang nahihirapan, nai-stress. Totoo to pare, sa'yo at kung may makakanood nito, hindi ko binibuild up tong tao na to. Kasi sabi ko kung anong nakikita ko. Kaya ang dami nagko-question sa akin. Alam mo nga, sabi ko, why will I put my business and myself into this mess? Pero alam mo, the longer it goes, mas lalo akong nagiging committed to help. Siyempre, yung mga kaso niya, pagdusahan niya, pagharapin niya. Pero hindi naman yun ang pinag-uusapan ko. Hindi ko naman sinasabi na iligtas niyo to sa kaso niya. Ang sinasabi ko, harapin mo ng diretso, harapin mo kung ano kailangan, humarap ka sa husgado and all. Pero ako, dito sa office ko, magkatrabaho ka. Bibigyan kita ng chance magtrabaho. Ngayon, pag na-clear out mo yan, edi may bago kang buhay. Pero alam mo kung ba't niya may nagtatanggol si FLM, ito pa isang magandang trait. Sobrang loyal niya sa kaibigan niya. Ayaw niya, kahit sa akin na nag-uusap kami, hindi niya sinisiraan. Sabi niya, si boss kasi may problema, ganito, ganyan. Alam mo pare, napakarami kong gustong ikwento, pero hindi akin to, hindi ko to oras Oras to ni Casper. Babalik ko na. Casper, ikaw na. Pero ito, umiiyak na naman. Papangiwi na lang si Airblog, Baga, wag na nating ipilit na ipaniwala sa mga tao na nagmamalinis itong si Casper kasi yan ang labas
Psychologically yan kasi ang pinapalabas ninyo. Gusto nyo maging malinis na yung image ni Casper. Kaso naman, paano naman po yung mga naagrabyado ni Casper? At the same time, hindi naman po excuses yon. Unfair naman po sa iba na ganun din yung senaryo tapos hindi rin napagbigyan ng mga otoridad na kulong din, di ba? So kung may problema sila sa otoridad, hanapin nila. Huwag naman silang parang ano, di ba? Parang gagawin nilang excuses yung pagiging pagbabagong buhay niya, di ba? Nandun na tayo. Kaso ang problema, ikaw naman parang nagmumukha kang abogado ni Casper. Di ba? Na parang hindi mo sinasabing nagpapaawa, pero nagkukwento ka ng in the way na parang umiiyak daw siya, hindi lang kinukuhanan ng camera. Naku, wag na nating pang gawing parang nagpapaka-self-pity yung tao. Tapos iki-claims ninyo na ay maawa na lang tayo, kalimutan na natin yung kaso. Hindi eh. Binigyan na kasi siya ng pagkakataon ni Boss MG noon, pero hindi niya ito pinakinggan. Kasi nga, loyalty kay FLM ay talagang hindi niya magawang burahin sa kanyang puso. Kaya believe din ako kay Casper kasi napaka-rare yung ganitong klaseng tao na kahit nakikita niyang nuknukan ng kademonyo nitong si Norman Mangusin, pero ang tingin pa rin ni Casper sa kanya, kay Norman Mangusin, very respectively. Talagang napaka-respeto niya. Sobrang taas ang respeto niya kay Norman. Hindi ko alam kung paano nagsimula yung relationship nila. Kaya ganun-ganun na lang kung paano niya respetuhin. Pero yun na. Parang ayaw lang niya talagang maglabas, parang ayaw niyang palabasin na traitor siya. In the way na maraming nagde-desire na lumabas yung kanyang mga kwento. Kasi mahirap nga naman kung matagal mo nang kasama si Norman Mangusin tapos never ka naman niyang inagrabyado. Maliban lang dun sa issue sa sahod. Yun lang. Maliban lang talaga dun. Kaya yun. O baka naman something na hindi natin alam, may personal na something na kapag kumanta si Casper mapapahamak ang pamilya niya. Pwedeng ganun. Hindi natin masasabi kasi maraming connection din itong si Norman. Kahit sabihin mong ganyan-ganyan lang si Norman pero ang daming connection yan. Maaaring ganun, di ba? Kaya hindi niya magawang traidorin ng kanyang kaibigan. So, yan. Tapos na. So hanggang dito na lang muna ang aking opinion. Bahala na kayo manood ng buo dito sa channel ni Earvlog. At ako sinasabi ko lang naman na yung mga sinasabi ko from the start dito sa video na ito. Nasa huli talaga ang pagsisisi, Casper. Pero hindi ka namang ini-encourage na magsalita. Kung ayaw mo, hindi ka namang pinipilit. Pero ang pinaka-importante doon, harapin mo yung kaso. Yun lang naman eh. Kung kaya mong humingi ng abogado, meron naman tayong PAW dyan. Diba? Pwede ka naman lumapit sa PAW eh. Public Attorney's Office. Sa mga taong walang kakayanang magbayad ng abogado, di karapatan mo rin naman depensa ng sarili mo. Kung matibay naman ang paniniwala mo na hindi ka naman talaga personal guard ni Norman, di madedepensa mo naman yung sarili mo, di okay na. At least mayroon kang karapatan na manahimik. May karapatan kang kumuha ng sarili mong abogado, di ba? Harapin mo. And then pag nalampasan mo itong pagsubok na to, Casper, make sure na magbago ka na. At saka hindi lang yun, may kaso ka pa sa pagpatay sa magtataho. So, sana malampasan mo rin yun. Kasi may nagreklamo na rin kay Boss MG. Lumapit na rin yung mga pamilya na magtataho.
Kaya hindi natin masasabi kung gaano kabigat yung kasong murder. Diba? Lalo na yan, may involved pa sa droga. Ako, patay ka dyan pag nagpa-hair follicle test ka. Ewan ko lang. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambig, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.